Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan sa overtime win kahapon ng Denver Nuggets kontra sa Phoenix Suns sa score na 149-141. Si Nikola Jokic ay nagtala ng historic 31 points, 21 rebounds, and 22 assists. Yan nga ang first 30 plus points, 20 plus rebounds, and 20 plus assists game sa kasaysayan ng NBA. Alam naman natin na hindi nga madali ang gumawa ng triple-double. Well, hatiin nga natin ang stats si Jokic sa dalawa. Ito ay 15.5 points, 10.5 rebounds, and 11 assists. Mga kaibigan, literal na dalawang triple-double sa isang game ang kanyang ginawa at kinailangan talaga nila ito upang makuha ang panalo. 27 points din si Aaron Gordon, 25 points, 5 rebounds, and 5 assists si Christian Braun, 19 points, 8 assists si Jamal Murray, 16 points si Michael Porter Jr. at 14 points, 4 assists si Russell Westbrook. Ngunit mabalik tayo kay Nikola Jokic. Literal na mala Wilt Chamberlain numbers nga ang ginagawa niya. Ang pinagkaiba lang ay ginagawa niya ito sa liga ngayon kung saan puno na ito ng talento at hindi din siya isang super athlete tulad ni Wilt. Si Jokic ay may average na 29 points, 13 rebounds, and 11 assists per game on 58% shooting sa field and 44% shooting sa 3-point line ngayong season. Sa buong NBA ay third siya sa points at rebounds. Number 2 sa assists while shooting very efficient at wala nga siya sa top 10 sa NBA ngayon sa pinakamataas na minutes per game. Si Jokic nga ay nagkakaroon ng one of the best regular seasons of all time. Ganun pa man ay number 2 lang nga siya sa MVP ladder. Maiintindihan mo nga ito kung nasa labas ng top 6 ang Denver Nuggets, subalit literal nga na isang game lang ang pagitan nito sa number 2 seed. Base nga sa nilalaro ngayon ni Jokic ay hindi mo maiiwasan mapaisip na paano kaya kung Amerikano siya. Nasa greatest of all time conversation na kaya siya? Siya kaya ang mukha ng NBA ngayon? Siya kaya ang number 1 sa MVP ladder? Big market na din ba sana ang Denver Nuggets? May unfair judgment nga ang media sa kanya. Kayo ba mga kaibigan? Sa palagay nyo ba kung Amerikano si Nikola Jokic ay siya ngayon ang leading MVP candidate? Habang naganap naman kahapon ang pagbabalik ni De'Aaron Fox sa Sacramento Kings, ganun pa man ay tambak nga ang inabot niya dito sa score na 127-109. Nagtala lang din siya ng 16 points, 4 rebounds, and 8 assists on 6 of 17 shooting sa field. Habang ang katrade niya na si Zach LaVine ay gumawa ng 36 points on 14 of 22 shooting sa field and 7 of 11 shooting naman sa 3-point line. 22 points, 9 rebounds, 7 assists din si DeMar DeRozan. 19 points, 9 rebounds si Keegan Murray. At 15 points, 12 rebounds, 6 assists, and 2 steals din si Jonas Valanciunas. Sa last 6 games nga nila ay 5 ditong naipanalo ng Sacramento Kings. May average margin din sila na 22.2 points per game sa mga panalo na yan. Isang talo na lang din ang pagitan nila sa 6 seed Warriors at injured pa nga si Sabonis at Malik Monk. Habang si De'Aaron Fox naman ay may average lamang na 19.1 points, 4.1 rebounds, and 6.7 assists per game sa kanyang 14 games sa San Antonio Spurs. Sa palagay nyo ba ay si Fox ang mali sa Sacramento Kings noon?